Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaro Vision Network, ako po si Morena Lim at ito ang TVNet Weekend Report. Ika-29 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At sa ulo ng mga balita, mahigit na 4 na milyong pinsala sa agrikultura na itala dulot ng bagyong Verbana. Benchmarking visit ng LGU mula sa Sablayan at Region 1, mainit na tinanggap ng pamahalaang lungsod. At pailaw ng SP bukas na sa publiko. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaro Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, naitala ang mahigit sa 4 na milyong pisong pinsala sa agrikultura dulot ng bagyong Verbana. Maraming lugar rin ang nalubog sa baha at na-stranded ng mga sasakyan dahil sa kanselasyon ng mga biyahe. Narito ang report. Dahil sa bagyong Verbana, ika-25 hanggang ika-26 ng Nobyembre, nagbaba ng kautusan ng pamahalaang panlalawigan ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas ng lalawigan, pampubliko man o pribado. Ibinabari ng Storm Signal No. 1 sa Oriental Mindoro, kung kaya't automatikong suspindido ang biyahe sa mga pantalan at maraming sasakyan at ilang pasahero ang stranded. Sa tala ng PDRRMO as of November 27, 2025, 2 p.m., 10 bayan at ang lungsod ng Calapan ang naapektuhan ng nasabing bagyo sa talang mahigit sa 14,000 pamilya o mahigit sa 51,000 katao. 5 ang partially damaged at 4 ang totally damaged na kabahayan sa lalawigan. Wala namang naiulat o nasawi o lubang nasugatan kaugnay sa naranasang bagyo. Umakyat naman sa bilang na mahigit na 4 na milyong piso ang pinsala sa agrikultura habang may ilan ring lugar sa lalawigan ang nananatili pa ring baha dulot ng patuloy na pag-uulan. Ika-27 ng Nobyembre, dumating ang Local Economic Development and Investment Promotions Office ng Sablayan Occidental Mindoro kung saan ay mainit silang sinalubong ni City Vice Mayor Bim Ignacio kasamang ilan pang department heads ng pamahalaang lungsod. Ika-27 ng Nobyembre, dumating ang Local Economic Development and Investment Promotions Office ng Sablayan, Occidental Mindoro, kung saan ay mainit silang sinalubong ni City Vice Mayor Bim Ignacio, kasama ilang pang department heads ng pamahalaang lungsod. Bumisita na naturang lokal ng mga opisyal mula sa Sablayan upang pag-aralan ang best practices ng pamahalaang lungsod ng Calapan at bisitahin ang ilang gusali, opisina at tanggapan ng city government. Bukas naman ang tanggapan ng pamahalaang lungsod ng Calapan sa pakikipagtulungan sa iba't ibang lokal na pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng good governance programs at paghahatid ng dekalidad na serbisyo publiko sa kanilang nasasakupan. Samantala kasabay na naturang grupo ang benchmarking visit ng National Nutrition Council ng Region 1 upang mag-obserba sa mga implementasyon ng City Government of Calapan pagdating sa larangan ng wasto at angkop na nutrisyon at kalusugan sa mga mamamayan ng Calapan. Bilang bahagi ng kanilang benchmarking activity, personal na binisita tinungo na naturang grupo ang Barangay Lalod bilang hinirang na Outstanding Barangay Nutrition Committee at Barangay Kinubata naman bilang pagkilala rito bilang DOH Accredited Mother-Baby Friendly Community Lactation Station na kauna-unahan sa Mimaropa Region. Ang benchmarking ng mga LGU o mga local government units ay mahalaga dahil ito ang proseso ng paghahambing ng mga programa, serbisyo at pamamahala ng isang lokal na pamahalaan sa ibang LGU o sa itinakdang best practices.
Samantala, muling lumutang ang usapin ng pagbubuo ng bagong congressional district sa lalawigan. Mainit itong pinag-uusapan lalo na sa social media matapos magpasa ng isang resolusyon ang Sangguniang Bayan ng Puerto Galera na humihiling kay 1st District Congressman Arnancy Panaligan na maghain ng panukalang batas para sa paglikha ng bagong distrito na bubuuin ng Puerto Galera, Baco, San Teodoro at lungsod ng Calapay. Muli lumutang ang usapin ng pagbubuo ng bagong congressional district sa lalawigan. Mainit itong pinag-uusapan lalo na sa social media matapos magpasa ng isang resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Puerto Galera na humihiling kay 1st District Congressman Arnancy Panaligan na maghain ng panukalang batas para sa paglikha ng bagong distrito na bubuuin ng Puerto Galera, Baco, San Teodoro at ng lungsod ng Calapay. Ayon sa kanila, natugunan na ng nabanggit ng mga lugar ang minimum population requirement na hindi bababa sa 250,000 katao para makabuo ng isang hiwalay na legislative district. Anila ito'y magtitiyak ng mas tumutugong representasyon para sa pagpapaunlad ng turismo, infrastruktura, pangangalaga sa kalikasan, ekonomiya ng bawat bayan at ng lungsod. Samantala, pabor naman sa nasabing panukala si Governor Yumerito Bons Dolor. Mas katanggap-tanggap niya ito kaysa sa paghahati ng lalawigan o ang paglikha ng Mindoro del Sur. Sa pagbubuo ng bagong distrito niya, naniniwala siya na malaking tulong ito sa pagsulong ng lalawigan. Dagdag pa ng gobernador, legally at morally qualified ang nasabing panukala. Ang paghahati ng probinsya hindi ako pabor ever since. Pero ever since sinusulong ko po ang pagkakaroon ng reapportionment ng distrito, Vice Governor pa ako yun ang proposal namin. Dati ang sabi ay Nauhan, Victoria, Socorro, Pola, Pinamalayan. Or pinaka-practical na sabi ko dati ay Victoria, Nauhan, Victoria, Socorro, Pola, Pinamalayan, Gloria. Pero ngayon ang umiikot ay Nauhan, Victoria, Socorro, Pola. Whatever is the distribution para sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kailangan ito. Kasi napakalaki ng lungsod ng Calapay, napakalaki ng lungsod ng Nauhan. Pag hinati mo itong dalawang ito kasama yung going to Puerto Galera, Nauhan to Pola, malaking development ang madadala natin dito kasi may sarili ng mga departamento na mag-aalaga sa mga specific na districts na ito. Qualify tayo legally, morally, katanggap-tanggap ito. At higit sa lahat, ito'y hinog. Hindi ito pinilit dahil walang nag-request, dumating na lang ito sa panahon na gumulong siya. Kaya ako si Governor Bonsolor po, suportado po ako para sa kabutihan ng lalawigan. Hati naman ang opinyon ng mga Mindoreño sa nasabing issue. Sa komento ng mga netizens sa social media, ang nasabing panukala ay hindi napapanahon sa gitna ng issue ng korupsyon at gulo sa pamalaang nasyonal maging sa lokalidad. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar.
Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, formal lang binuksan ng pailaw ng Sangguniang Panlalawigan sa isinagawang ceremonial switch-on na 27 ng Nobyembre ganap na alas 6 ng gabi. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Isang masaya at makulay na simula ng Kapaskuhan sa ating lalawigan. Sabay sa hiling ng alat sa paligid. Okay, sa inyo pong lahat. Asan ang mga bata? Hapon po ang mga bata. At saka po yung ating po mga employees na Formal na binuksan ang pailaw ng Sangguniang Panlalawigan sa isinagawang ceremonial switch-on. Ika-27 na Nobyembre, ganap na alas 6 ng gabi. Ang batasang panlalawigan dinagsa ng mga tao na karamihan ay mga bata na taon-taon na nilang naghihintay sa pailaw ng SP. Nakasentro ang mga disenyo ng Salong Tagitab ngayong taon sa temang Christmas Lantern Festival na kung saan maaaring dayuhin ito gabi-gabi. Bukod sa inihandang mga pailaw, pinangunahan rin ni Vice Governor Antonio C.A. Chocho Perez ang pamamahagi ng mga pamaskong regalo sa mga bata, katuwang ang mga board members mula sa una at ikalawang distrito. Mayroon ring libreng ice cream, ice crumble at cotton candy na ipinamahagi sa lahat ng mga dumalo sa mahalagang gawaing ito. magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayong gabi po ay tayo po ay nag-switch on ng ating pong pailaw dito sa Sangguniang Panlalawigan. Ito po ay taon-taon nating ginagawa at kaalisabay na rin ng ating pong Salong Tagitab. So sa inyo pong lahat, inaanyayahan ko kayo na mamasyal dito sa Sangguniang Panlalawigan para magpa-picture at tingnan ang Christmas tree at mga pailaw namin sa labas ng aming tanggapan dito sa Sangguniang Panlalawigan. Muli po sa ngalan ng aking pamilya, isa pong maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Salamat po. Hello po mga Kalapeño dito po sa Oriental Mindoro. 29 days na lang po at malapit na ang hinihintay natin Kapaskuhan. Kaya sa atin pong lahat, isang pagkakaisa at isang pagbubuni dahil alam naman natin ito ay kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. So sa inyo pong lahat, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sa ating pong mga pamilyang Mindoreño, sa diwa po ng ating Pasko, hangad ko na ang bawat pamilya ay mabuo at magkaroon ng pagmamahalan. So ngayon pong buwan na ito, pinapaabot ko po ang maligayang Pasko at manigong bagong taon mula kay Bukal Ryan Arago. Maraming salamat! Samantala, sa ika-30 na Nobyembre, inaasahang magniningning na rin ang Kapitolyo sa pagbubukas ng pailaw dito kung saan kaabang-abang ang siyam na nagagandahang booths na magtatampok ng ipinagmamalaking Lantern Festival sa iba't ibang bansa. Ito ang magsisilbing hudyat ng masayang pagsalubong ng sambayan ng Mindoreño sa nalalapit na Kapaskuhan. Sa kalangitan ay nagniningning, simoy ng hangin ay lumalamig. Ilaw sa parol ng Christmas tree ay kumukititaw. Ang tema ng Pasko sa paligid, malalanghap. Masaya
pangarap sa paligid na malamig. Pasko ang yayakap, kagaling sa lahat. Tutupad ng pangarap. Ikalabing-siyam ng Nobyembre isinagawa ang public hearing para sa proposed ordinance na magbibigay ng regulasyon sa paggamit ng electric vehicles o e-bike sa lungsod ng Calapan, kabilang na rin ang mga kaukulang parusa sa paglabag. Ikalabing-siyam ng Nobyembre isinagawa ang public hearing para sa proposed ordinance na magbibigay ng regulasyon sa paggamit ng electric vehicles o e-bike sa lungsod ng Calapan. Kabilang na rin ang mga kaukulang parusa sa paglabag. Ginanap ito sa Calap Gymnasium na dinaluhan ng mga libong e-bike owners, kung saan ay nagbigay paliwanag at tumugon sa mga katanungan ang sangguniang panlungsod sa pangunguna ni SP Presiding Officer at Vice Mayor Bim Ignacio, kasama ang mga city councilor sa pangunguna ni Councilor Tony Loribel Tanyag Panaligan bilang chairman ng Committee on Transportation. Ayon kay Konsehal Bel Panaligan, nakatakda ng magbaba ang DOTR ng regulasyon sa paggamit ng e-bike sa national at maging sa mga secondary roads, kaya naman nais nilang kunin ang saloobin ng mga e-bike owners at magkakasamang bumuo ng isang ordinansa na patas para sa lahat ng mga motoristang gumagamit ng mga pangunahing lansangan. Nagbigay paalala rin si Vice Mayor Bim Ignacio na pangunahing layunin nila bago maglabas ng ordinansa ay ang kaligtasan ng bawat isa at ganoon rin ang pagresolba sa problemang trapiko sa lungsod ng Calapan. Isinusulong ng mga mambabatas kabilang na ang mga kinatawan mula sa mga konsernadong ahensya tulad ng LTO at Highway Patrol Group ang pagpaparehistro, ang pagkuha ng lisensya ng driver ng e-bike, pagbabawal sa mga menor de edad na magmaneho, pagbabawal dumaan sa national at secondary road at paglimita sa mga pasahero, depende sa modelo ng unit. Ayon naman sa mga e-bike owners, malaking katipiran ng paggamit ng kanilang sasakyan lalo na't napakamahal ng pamasahe. Bagamat sumasang-ayon sila na dapat ikonsidera pangunahin ang kaligtasan, ay hinihiling nila na magbigay ng window hour kung saan ay maaari pa rin nilang gamitin ang e-bike lalo na sa pagpasok at pagsundo sa mga mag-aaral. Ganun rin para sa ilan na ito ang gamit sa pagpasok sa trabaho. Sa palitan ng mga opinyon, reklamo at hinaing ayon kay Konsehal Panaligan at Vice Mayor Ignacio, masusi nila ang pag-aaralan ang mga lumutang na problema at suwestyon mula sa mga e-bike owners bago isapinal ang ordinansang magbibigay regulasyon sa paggamit ng e-bike sa lungsod ng Calapan. Pero ito natutunan nga namin, kahit po yung mga e-bike owners, alam naman po nila na delikado ang pag-i-e-bike, ang sitwasyon, no? Na kailangan po ma-regulate. Hindi po
sinasabing masama ang e-bike, hindi po sinasabi natin na dahil delikado ay napakasama. Hindi po. Kailangan lang pong i-regulate natin. Saan po dapat kayo dumaan? Magkaroon kayo ng mga lisensya, mga window hours na pwedeng kayo lumabas. Yan po'y pag-aaralan lahat. Pero kami po'y very grateful at very thankful dahil napakaraming dumalo ng public hearing namin. Halos po siguro 1,000 hanggang 1,500 na tao pong nandyan kanina. At ang sarap marinig ng kanilang mga suggestions, mga questions. Definitely magagamit po namin sa muling pagtalakay ng ordinansa. Nang sa ganon, pag nabuo po namin ang ordinansa, ay talagang alam natin na ito'y ordinansa ng ating mga kababayan. For the first time, sa mga nakaraang mga public hearings namin, hindi ganitong karami yung mga umaattend. And this time, hindi natin in-expect. Kaya from a smaller venue, lumipat tayo sa mas malaking venue. At yun naman talaga ang purpose ng public hearing na to. No? Yung marinig natin kung ano ang kanilang mga saloobin, kung kanilang mga reaksyon dito sa ordinansa na gusto natin ipasa. At yan naman narinig natin lahat ngayon. At yan ang lahat ng yan ay ating i-consider sa pag-draft natin ng final na ordinansa na ito. Taong 2020 na nagsimula ang pamahalang lungsod na maglabas ng paalala hanggang sa pagbabawal sa mga e-bike sa mga pangunahing daan o national road. Umabot ito hanggang 2024 na matatanda ang inanunsyo ng City Public Safety Department ang abiso sa mga e-bike owners. Ngayong 2025, muling nagsagawa ng pagdinig ang sangguniang panlungsod kung saan inaasahan na ang paglalabas ng ordinansa kaugnay dito. Taong 2020 pa nagsimula ang pamahalang lungsod na maglabas ng paalala hanggang sa pagbabawal sa mga e-bike sa mga pangunahing daan o national road. Umabot ito hanggang 2024 na matatanda ang inanunsyo ng City Public Safety Department ang abiso sa mga e-bike owners. Base na rin ito sa ibinaba noong Administrative Order number VDM-2024-044 ng Land Transportation Office. Nakapaloob dito ang guidelines patungkol sa classification, registration at operation ng lahat ng uri ng electric vehicles o e-bikes. Dahil sa ibinabang guidelines na ito ng LTO, paalala ng City Public Safety Department, Traffic Management Office noon sa publiko, kinakailangan ng irehistro ang e-bike at mayroong lisensya ang driver nito depende sa klasifikasyon ng sasakyan at kung ibabiyahe ito sa public highways. Ayon pa rin sa City PSD sa nakalipas sa taon, inantabayanan lamang nila ang paglabas ng amended ordinance ng lungsod kaugnay sa traffic management na nagsasaad ng regulasyon at guidelines sa paggamit ng e-bike. Ngayong 2025, matapos ng public hearing na dinaluhan ng mga e-bike owners, isang masusing pagbalanse, pag-aaral at pagtitiyak ng kaligtasan ang nakaatang sa pagpapasya ng mga mambabatas sa lungsod. Ang desisyon ay nakabatay na rin sa ilalabas ng DOTR na guidelines at sa kapangyarihan ng isang LGU na pangalagaan ang pangkalahatang kapakanan ng mga mamamayan nito. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
maksimum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Matagumpay na isinagawa ng Calapan City District Jail ang isang BJMP Information Drive para sa mga mag-aaral ng Criminology ng Luna Goco Colleges Incorporated bilang bahagi ng patuloy nitong advokasya na palawakin ang kaalaman ng kabataan hinggil sa mandato, mga programa at recruitment opportunities ng Bureau. Matagumpay na isinagawa ng Calapan City District Jail ang isang BJMP Information Drive para sa mga mag-aaral ng Criminology ng Luna Goco Colleges bilang bahagi ng patuloy nitong advokasya na palawakin ang kaalaman ng kabataan hinggil sa mandato, mga programa at recruitment opportunities ng Bureau. Sa naturang aktibidad, nagbahagi sina Jail Officer J. Cristel Ugay and Jail Officer 1 Arjan 1 ng mahalagang impormasyon tungkol sa papel ng Bureau of Criminal Justice System, ang mga kwalifikasyon para sa mga nagnanais maging jail officer at ang kahalagahan ng integridad, disiplina at tapat na paglilingkod sa bayan. Aktibo na kilahok ang mga estudyante at malinaw na ipinakita ang kanilang interes sa mga oportunidad na inaalok ng BJMP. Pinatutunayan ng gawain ito na patuloy na pagsusumikap ng Calapan City District Jail na palakasin na ugnayan sa komunidad at hikayatin ang mga kabataang nais magsilbi sa bayan na tahakin ng isang propesyon na kaugat sa dangal, disiplina at serbisyo publiko. Ang nasabing BJMP Information Drive ay alinsunod sa formal na pagbubukas ng BJMP Mimaropa online application para sa mga nagnanais mag-apply. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari makipag-ugnayan sa anumang BJMP personnel, bumisita sa pinakamalapit na Shell Unit o i-check ang official na Facebook page ng BJMP Regional Office Mimaropa Recruitment. Mahigpit ding ipinapaalala ng BJMP sa publiko na walang solicitation, bayad o anumang uri ng singil sa proseso ng recruitment. Libre ang aplikasyon. Ang aktibidad ay isinagawa sa pamamagitan ng gabay ni Jail Senior Inspector Rodante Cayabyab, Acting District Jail Warden, at ni Jail Chief Superintendent Clarence Mayangaw, Regional Director ng Jail Bureau. Bilang bahagi ng pambansang pagdiriwang ng Drug Abuse Prevention and Control o DAPC Week, pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency Mimaropa kasama ang pamahalaang lungsod ng Calapan at ang City Anti-Drug Abuse Council o CADAC ang matagumpay na pagdaraos ng Anti-Drug Abuse Summit sa rehiyon ng Mimaropa. Dinaluhan rin ito ng mga opisyal ng barangay mula sa 62 barangay ng lungsod ng Calapan kasama ang kanilang mga kinatawan mula sa barangay Anti-Drug Abuse Councils. Bilang bahagi ng pambansang pagdiriwang ng Drug Abuse Prevention and Control Week, pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency Mimaropa sa pamumuno ni Director 3 Maharani Gadioni Tosok, kasama ang pamalalunsod ng Calapan at ang City Anti-Drug Abuse Council o CADAC, ang matagumpay na pagdaraos ng Anti-Drug Abuse Summit sa rehiyon ng Mimaropa. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng barangay mula sa 62 barangay na lungsod ng Calapan, kasama ang kanilang mga kinatawan mula sa Barangay Anti-Drug Abuse Councils o BADACs. Ipinakita nito ang sama-samang pangakong palakasin ang kampanya laban sa ilegal na droga mula sa pinakamababang antas ng komunidad. Dumalo rin sa naturang summit ang ilang lokal na opisyales at kinatawan ng ilang konsernadong ahensya. Ang kanilang presensya nila ay isang patunay ng matatag na suporta na lokal na pamahalaan at ng patuloy na pagtutulak para sa komprehensibo at community-based na anti-drug strategy. 2 barangay tinampok dito dahil sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagtatatag ng isang drug-resilient community. Ang Barangay Libis, kung saan ipinamala sa nila ang makabago at epektibong pamamaraan sa pagpapalakas ng partisipasyon ng komunidad, at ang Barangay Santa Isabel, kung saan ibinahagi ang kanilang matagumpay na estratehiya sa patuloy na pagpapatupad ng anti-drug initiatives. Ang Anti-Drug Abuse Summit ay nagsisilbing makabuluhang hakbang sa Mimaropa na nagtataguyod ng pagkakaisa ng PIDEA, mga lokal na pamahalaan, CADAC at mga barangay sa 253 BADAC members na mas pinatatag sa pamamagitan na
pinalawak na kaalaman at mas pinahusay na koordinasyon, mas pinagtibay na hakbang na rehiyon tunguan nila sa mas ligtas, mas malusog at drag-free na mga komunidad. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Morena Lim. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.